Yang Hauran, dapat mong naisip ito na kasama mo si Zutong na darating ang araw na ito. Pinagsama mong lahat ng masama. Ngayon, makukulong ka na. Ay! Nakakainis na matandang babae. Hindi mo kami mapipinsalan ni Zutong! Hanggang ngayon, naniniwala ka pa rin sa kanya ng buo? Kinamit ka niya para mapagbintangan. Pinoprotektahan mo pa siya. Sayang lang, ngayon nahuli ka na. Hindi ka na makakalabas. Kalokohan yan! Tara no! Nakakainis ka talaga! Umupo ka doon. Tongtong, sa wakas maliligtas mo ako. Umupo ka ng maayos. Yung nakakainis na matandang babae na si Suming yun. Matagal siyang nagtagal. Halos nahuli tayo. Buti na lang matalino ka. Sa harap ni Zhang Jing, nagpapanggap ka ng ganyan. Tongtong, dali ilabas mo na ako. Hindi talaga para sa akin ang lugar na to. Tongtong, anong ginagawa mo? Magandang araw mga pulis. Sa utos ni Ginang Zong, dumating kami para ayusin ang kaso ni Yang Hauran. Ang gusto niya, hindi siya papayag na magkasundo. Lahat ng ayon sa batas at regulasyon ang itutupad. Anong sinasabi mo? Mr. Yang, malinaw ang pahayag ko. Ang aking kliyente na si Ginang Zhu ay ayaw makipagsundo sa iyo. Zutong! Ano pang ibig mong sabihin? Upo ka. Hauran, wala na talaga kung ibang paraan. Si Suming at kamakailan lang ay patuloy na sumusubaybay sa akin. Halos mabukin tayo ni Zhang Jing. Kailangan mo muna dito magtagal. Tatawagan kita at palalayaan ka namin. Nanghiya ka. Nasa ilalim ako ng malaking problema. Hauran, talagang wala na akong ibang paraan para sa mga nagkinabukasan natin. Tiisin mo lang. Tongtong, para sa'yo, di bali na ganitong paghihirap. Pero itong lugar na ito, sobrang hirap talaga magtagal dito. Sana mabilis mo akong mailabas. Hindi ko papayagang maghirap ka ng walang dahilan. Tongtong, ang kalagayan ko ngayon, lahat ng ito'y para sa'yo. Si Zhang Jing ay gustong ipagtanggol ka. Hindi ko pa alam kung anong paraan ang gagamitin niya laban sa akin. Kailangan mo talaga akong tulungan. Hauran, alam ko lahat ng kabutiang ginawa mo sa akin. Maging kalmado ka at manatili rito. Kapag naayos ng lahat, papalabasin kita. Pangako. Bantayan mo siya. Huwag mong hayaan na makalabas siya at magkalat ng salita. Huwag kang mag-alala, Ginang Zhu. Si Yang Hauran na yan ay basura. Huwag mo siyang palabasin. Hindi siya nakakatulong. Nagdadala lang siya ng mga problema. Dapat nang manatili siya sa loob. Para hindi makalabas at makasira pa. Mahal, sa trabaho mo, bakit biglang pinapapunta ka sa ibang lugar? May bigla ang meeting na kailangan asikasuhin. Nakakuha lang ako ng notice kaya sinabihan kita agad. Baka may gusto si mama tungkol sa atin na gusto niya ililipat ka sa ibang lugar. Hindi talaga ganoon. Mahal, nag-aalala ka lang. Sa parte ni mama, sabi ko na sa kanya. Kapag wala ako sa bahay, hindi siya pupunta dito. At si Yang Hauran, napadala ko na siya sa presinto. Mahal, magtiwala ka sa akin. Pero ang biglang trabaho na ito, medyo kakaibang pakiramdam ko. Medyo may duda ako. Mahal ko, masyado ka lang nag-iisip. Kung marami kong trabaho, magandang bagay yan. Sa tamang panahon, tsak na malalampasan ko na si mama. Pagdating nun, wala nang tatalikod sa'yo. Mahal, ang bait mo talaga. Dumating na ang sasakyan. Mahal, babalik na ako pagkatapos ng meeting. Hintayin mo ako ha. Alis na ako. Kakapasok lang yan ni Hauran sa presinto. Yung matandang babae, pinapadala si Zhang Jing sa ibang lugar. Ano pa talagang balak niya? Hello? Tongtong, nandito ako sa nightclub. Halika't mag-enjoy. Hindi ako makakapunta kasi stress na stress ako. Sasabihin ko sa'yo, ngayon, sa lobby namin, maraming mayayaman at gwapo na lalaki. At saka,
Di ba sinabi mo na biglang out of town ang sawa mo? Talagang hindi ka ba pupunta? Sige, hintayin mo ako. Dadalawin kita. Mrs. Su, tulad ng inaasahan mo, nahuli na si Zutong sa bitag. Halika, mag-enjoy tayo. Wala po ulan at hindi tayo malasing ngayong gabi. Ano ba? Tinawagan kita para lumabas pero mukhang hindi ka masaya. Dahil sa binan ko, puspusong plano niya palisin ako sa Zengger. Sinira niya ang aming mga kasunduan. Tapos nagplano siya para mabili kong problemadong lupa. At ngayon, dinadala pa niya si Zhang Zheng sa opisina ko para dakpin kami na inaitulak ko palabas si Yang Haoran. Sigurado na tagumpay siya na palisin ako sa pamilya Zhang. Sabi ko nga huwag ka na magalit ha. Huwag ka na makipaglaban sa binan mo. Matanda na siya. Gaano pa kaya niya kakayanin kontrolin ka? Sabi ko sa'yo, tingnan mo yung lalaking yun. Narinig ko na kakauwi niya sa bansa at may kayamanan na higit sa 1 bilyon. Ano sa tingin mo? Ayos ba ako? Nahanap kita na isang mayaman at gwapong lalaki. Alam mo namang kakalis lang ng asawa ko. Hindi ako masyadong available ngayon. Hindi ba si Zhang Jing ay na-ascend ulit sa out-of-town trip? Bakit ka natatakot? Sabi ko sa'yo, kung ayaw mo sa kanya, ako nang gagawa ng galawan. Miss Zheng, ito si... Siya yung matalik kong kaibigan, Zutong. Mr. Zhang, kayo na mag-usap. Miss Zhu, mag-ingat ka ha. Miss Zhu, shot ka muna. Sige. Halika. May asawa na ako. May asawa ka? Mas exciting pa nga yun, di ba? Mrs. Su, Kumusta na ang plano? pinapalahanan ko na si Jiang Sheng. Kami ang magbabayad. Sa mga oras na to, hintayin na lang natin kung lalapit sa kanya si Zutong. Si Zuto ay gahaman sa pera. Kapag nakita niya ang halaga ni Jiang Shen, siyak na mahuli siya sa bitag. Mrs. Su, matagal mo nang gustong ipakita sa general manager ang totoong mukha ni Zutong, pero lagi kang nabibigo. Ngayon, hindi ka na pwedeng magkamali. Dati akong laging kumikilos. Si Zutong naman gumagamit ng pagiging biktima para lenlangin si Zhang Zheng. Ngayon, gagawin kong ipakita ni Zutong mismo kay Zhang Zheng ang kanyang totoong mukha. Miss Su, pwede ba tayong magkita para kumain? Siyempre naman. Tongtong, pumili ka ng gusto mo. Ako nang bahala sa'yo. Mr. Zhang, lahat ng alas na ito ay mga bagong design. Magastos yan. Tongtong, ano ang pera? Basta gusto mo. Gagastusin ko ito para sa'yo. At saka, hindi ba sinabi ko na huwag mo akong tawaging Mr. Jiang? Ang layo ng dating. Tawagin kitang Shen? Mas gusto ko, tawagin mo akong Honey. Nagkakahiya naman. Hello, madam. Pwede bang hawakan ito? Ito po ba? Heto po, madam. Gusto mo ba? Oo, pero ang singsing ay abot sa mahigit sa 1 milyon. Masyadong mahal. Bilhin mo na lang. I-swipe mo na. Ay, Shen. Walang problema, Tongtong. Maliit lang to. Sir, ito po yung card at ang singsing. Iniisip ko pa na hindi bagay ang singsing na ito sa'yo, Tongtong. Kapag nakuha ko na ang investment ko, hindi lang milyon, kahit 10 milyong singsing,
Bibilihin ko para sa'yo. Shen, ano ba talagang negosyo mo? Mga maliliit na investment lang. Shen, hindi mo ba ako tinuturing na malapit? Pati ito hindi mo sinasabi. Tongtong, hindi ko naman sa ayaw ko sabihin. Ayaw kong marinig mo ang mga business talk. Kung hindi ka magsasabi, magagalit ako. Sige na nga. Shen, malaking negosyo ito ah. Oo, malaking negosyo. Pero kailangan ng investment na bilyon-bilyon. Nagdadalawang isip pa ako kung papasok ba ako. Walang dapat ipagdalawang isip. Malaking kita yan. Tongtong, nakikita kong excited ka. Gusto mong sumali sa shares? Ako? Pwede ba? Pwede naman, sasabihin ko lang sa mga partners ko. Pero kung gusto mong sumali, hindi pwedeng maliit ang puhunan. Kasi hindi ko mapaliwanag sa mga partner ko kung maliit ang puhunan mo. Ano bang kailangan? Pinakamababa, 1,000 units. 1,000 unit? Walang problema, Tongtong. Nakaayos na ang pera ko. Kung sobra sa dami, sa susunod na proyekto, tatawagin kita ulit. Ayos ba? Tara na, kain na tayo? Sige. Tongtong, salamat sa oras mo ngayon. Good night. Shen, kailangan ko lang ba makalikom ng 10 milyon para makasama sa investment mo? Tongtong, gusto mo ba talagang sumali sa akin? Tongtong, kailangan mo ng pera. Pwede ka nang tulungan. Pero ang investment ay napakalaki. Shen, naniniwala ko sa'yo. Pero ang investment ay hindi dapat bababa sa 10 milyon. May hawak ako na share sa kumpanya ng asawa ko. At may villa rin ako na regalo rin niya. Kapag naibenta ko ito, makakalap ko na ang 10 milyon. Ganito na lang, ibenta mo na lang sa akin ang shares at villa. Ang 10 milyon, sagot ko na. Seryoso? Shen, ang bait mo talaga sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Sino ba naman ang hindi ka magugustuhan? Shen, mas magaling ka pa kasi sa asawa ko. Bye-bye. Bye. Hello, boss. Tuloy pa rin ayon sa plano. Tongtong, Shen, nandito ka na. Ito ang titulo ng villa namin at ang kasunduan sa pagpapalit ng shares. Nasa akin lahat ito. Tongtong, ito ang lahat ng iyong yaman? Talaga bang gusto mong ibenta ito sa akin? Ang asawa ko lang ay nagbigay ng mga ito sa akin. Hindi tulad mo na kaya mo kong tulungan kumita ng malaki. Sige, kung talagang nagtitiwala ka sa akin, sisiguraduhin kong mahusay ang trabaho natin. Tongtong, may nangyari ba? Wala naman. May kailangan akong ayusin kaya aalis muna ako. Tama nga ang sabi ng boss. Si Zutong isang babaeng gahaman ng kapangyarihan at yaman. Kapag binigyan mo siya ng kahit kaunting pabor, madali mo na siyang mahawakan. Ano nangyari? Miss Zhu, nagtatanong si Yang Haoran tungkol sa inyo. Kailan ba daw kayo makikita? Magkita? Kung makakalabas siyang hauran, sisira siya sa mga plano ko. Hayaan mo siyang makulong sa kulungan. Suming yun. Yang hauran. Wala siya ang makakapidyo sa akin. Mrs. Su, Ayos ng lahat kay Jiang Shen. Magkakaroon na isang investment banquet. Sa lugar ng banquet, doon mabubuyang si Zutong. Mrs. Su, lahat ng pinaayos niyo ay natapos ko na. Babalik din ang general manager ngayong araw na kahit ganito kaayos ang plano natin, si Zutong ay magpapatuloy pa ring linlangin ang general manager. Si Zutong ay puno ng ambisyon. Nais siyang sakupin ng Zhang Corporation. Ang pamilyang Zhang ay bunga ng aming pagsisikap ng papa ni Zhang Zheng. Hindi ko hahayaang maimpluwensyahan si Zhang Zheng ni Zutong. Nasira ng Zhang family.
Dadali mo si Zhang Jing sa lugar ng banquet para makita niya ng malinaw kung ano ang tunay na ginawa ng sinasabing mabuti niyang asawa. At kung ano ang mga lihim na itinatago niya. Pumasok na tayo. Sino siya? Si General Manager Lee. Siya yung... Mr. Zhang, ang kumpanya ng teknolohiya na pinuhunan mo ay may napakagandang kinabukasan kapag may ganitong oportunidad para makasabay ako sa pagyaman mo. Siyempre naman, pumasok kayo. Pinapangako mo sa akin na sa susunod, lahat ng investment ay isasama mo ako. Siyempre naman. Tongtong, ikaw ang pinakamahalagang babae sa buhay ko. Shen, nakilala kita. Talagang maswerte ako. Ayos ka lang ba? Biglang dumating ang asawa ko. Huwag kang matakot. Hindi mo ba sinabi na gusto mo nang makipaghiwalay sa kanya? Siyempre, samantalahin na lang natin ang banquet ngayon para ipahayag mo sa lahat ang balita. Tongtong, kung handa ka na makipagdiborsyo, ginagarantiya ko na magiging pinakamasayang babae ka sa buong mundo. Tongtong, kung ayaw mo akong makasama ngayon, hindi kita pipilitin. Naiintindihan kita. Kansilahin na lang natin ang investment banquet ngayon. Handa ako. Gagawin ko. Dito sa banquet, i-aanunsyo kong hiwalayan namin ni Zhang Jing. Shen, bigyan mo muna ako ng kaunting oras. Hahayaan mo muna akong kausapin si Zhang Jing para hindi siya magulo dito sa banquet. Sige. Mahal? Mahal? Nandito ka pala? Sabi ng mama ko pero hindi ako naniwala. Bakit ka nandito sa investment banquet? Mahal, ito ay isang sorpresa ko para sa'yo. Sorpresa? Mahal, ang mga investor ngayon, pinaghirapan ko kunin sila. Ang investment banquet na ito ay para patunayan ang aming partnership. Ito ay regalo ko sa'yo. Totoo ba talagang lahat ng sinabi mo? Mahal, lahat na nandito ngayon ay mga malalaking investor. Manood ka muna sa gilid. Huwag mong guluhin ang mga investor. Ayos lang. Mahal, ang galing mo talaga. Napakaswerte ko na nakasama kita. Mahal, lahat ng ginagawa ko para sa ating kinabukasan. Sige mahal, magtrabaho ka na muna. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang mga investors. Dito lang ako. Maayos akong mag-aantay sa'yo. Sige. Paano napunta dito si Zhang Jing? Halos masira magandang plano ko. Kumusta? Naayos mo na ba ang lahat? Magsisimula ng investment conference. Kailangan na nating pumunta sa entablado. Sige. Tara. Si Mr. Zhang talaga isang batang talento. Kung makakasama ni Zutong si Zhang Cheng, siguradong magiging maginawang buhay nila. Hindi mo dapat pa sasabihin yan. Si Zutong ay asawa pa rin ni Mr. Zhang ng Zhang Group. Kung marinig ng asawa niya, baka magulo ang lahat. Hindi ba't sinabi ni Tongtong ng investment conference na ito ay sorpresa niya para sa akin? Kanina sinabi ninyo na hindi dapat makita ng asawa ni Zutong itong eksena na to. Ano bang ibig sabihin ninyo? Ibig sabihin? Bakit? Sino ba dito sa mundo ang tatanggapin na siya niloko ng asawa niya? Ano bang ibig sabihin ninyo? Biro lang naman yun. Bakit ba napakaseryoso mo? Oo nga eh. Mga kasama, malugod ko kayong tinatanggap sa investment conference ng Jiang Group. Ang katabi ko ngayon ay ang bagong partner ng Jiang Group. Si Zutong. Palagpakan natin. Ngayong araw na ito, sa pagdala ko sa investment conference ng Jiang, ang pinakadapat kong pasalamatan ay ang pinakamahalagang lalaki sa buhay ko. Ang aking partner, ang presidente ng Jiang Group, si Jiang Shen. Zutong, anong ibig mo sabihin sa mga pinagsasabi mo? Bakit siya ang pinakamahalagang lalaki sa buhay mo? Zhang Jing, hindi ba napag-usapan na natin na maghiwalay tayo ng maayos? Bakit mo pa rin sinisira ang investment conference ko? Dahil lang ba mas magaling ako sa'yo? Gagawin mo bang mo sa akin ang lahat ng to? Ikaw! Akala ko kung sino ka? Ikaw palang walang kwentang asawa ni Zutong? Walang kwenta at walang kakayahan? Kaya nagkakala sa investment conference para lang manggulo? Sino mo sa mundo ang maging ganito kawalang kwentang lalaki? Tumahimik ka! Walang kakayahan? Tapos takot pa mapagsabihan? Zhang Jing, alam kong ayaw mo ng diborsyo, pero huwag kang matalala.
Kapag pumayag ka lang, babayaran kita ng tama. Akala ko ba bakit ka pa nagsisilip dito sa investment conference ng Jiang Group? Ito pala ay para sa diborsyo mong bayad. Zhang Zheng, mag-asawa tayo noon. Sa mga taong na yun, pinahirapan ako ng mama mo. Pinahirapan ako sa bahay ninyo. Pero ayoko ng gulo. Kaya, maging maayos ang hiwalayan natin. Tungkol sa mama ko, ako nang bahala sa'yo. Pinagsabihan ko na siya na hindi ka na niya sasaktan. Tongtong, hindi totoo ang lahat ng to. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Hindi ako papayag na magdiborsyo tayo. Diborsyo? Hindi pwede. Sa pamilya Zhang, ang tanging paraan ay ang pagpapalayas ng asawa. Sumingyon, ano bang ginagawa mo rito? Ano ang ginagawa ko dito? Nandito ako para ipakita ang totoong anyo mo. Mapanlila at malupit. Ito. Dutong, paano mo nagawang lukuhin ako? Hindi ko ginawa yan. Photoshop yan. Hindi ako nangaliwa. May ebidensya pero tinatanggihan mo pa rin. Ako si Zhang Shen. Normal na kami mag-partners. Ikaw, ang nagplano ng paglilingon sa akin? Para sira ang reputasyon ko? Mata ng bruha? Bakit kaya ito kalupit? Kung ayaw mong malaman ng iba, wala kang magagawa kundi gawin ito. Ako lang naglalantad ng mga ginagawa mo. Kung ikukumpara sa mga bagay na ginagawa mo sa likod ng mga tao, mas babait pa ako. Suming yun, sino bang hindi nagkakakilala siya sa Jiang Zheng? Isa kang malupit na mother-in-law bilang presidente ng Zhang Group. Ginagamit mong mga murang pamamaraan para manira sa akin. Gusto mong sirain ang kooperasyon ko sa Jiang Group? Ano bang motibo mo? Zutong, hanggang ngayon ay nagsisinungaling ka pa rin. Talagang hindi ko matuto hanggat hindi ka nasusuntok. Zhang Zheng, ang mama ay isang baliw na babae. Gusto mo bang gawin niya ito sa akin? Pinakasalan kita. Sa bahay mo, naghirap ako ng sobra. Ngayon, gusto ko lang ng kalayaan. Hindi ba maaari mo bang bigyan ako nito? Sabi mo, mahal mo ako. Ang pagmamahal mo ba ikulokos? Hindi, Tongtong, mahal kita. Handa akong gawin ng lahat para sa'yo. Kaya hayaan mo akong malaya. Tongtong, talaga bang ganito mo ako kinamumuhian? Oo. Sige. Kung ganun, ako. Zhang Zheng! Sa ilang magaganda salita ni Zutong, paano mo kita pumalingin? Si Tongtong eh. Ako si Suming yun. Paano ko napalaki at nilagani sa duwa at walang kwentang anak? Pati si Zutong, gusto na magdiborsyo sa'yo. Pinapayagan mo pa rin siya? Zhang Zheng, karapat dapat ka talagang badayin ni Zutong at mawala ng lahat. Huwag mo kong pagsabihan ng ganyan. Nasa ganito akong kalagayan dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo na malupit mong pinarusaan si Tongtong, hindi sana kami maghihiwalay. Nawasak ang pamilya ko at ikaw ang sanhi nito. Ano po man ang sabihin ko, hindi mo naman ako paniwalaan. Tingnan mo na lang ito. Hayop ka. Pumunta ka pa dito. Bakit ka nandito? Peste kang babae ka? Gusto mo ko ipakulong? Puta ka! Tanga ka! Ikaw ang tanga! Habang ang asawa mo ay nagloloko sa labas, wala kang pakialam. Pag-uwi mo, sinisigawan mo pa ang mama mo! Nagkakainis kang anak! Anong sabi mo? Ang sabi ko, yung asawa mong si Zutong, habang nasa abroad ka, niloloko ka lang! Nabuntis ko siya nang hindi inaasahan. Lumuhod at nakiusap siya sa mama mo. Pero sa huli, ang babae na yan ang nagpapaikot sa'yo. Hindi ka tunay na lalaki. Tumahimik ka nga! Zhang Zheng, si Zutong ay isang malupit at mapanlinlang na babae. Ginamit ka niya para makinabang sa pamilya Zhang. Dahil pinigilan ko siya, pinapulong niya ako na walang awa. Ngayon, nakipagsama siya sa mas makapangyarihan at mas mayaman. At handa na siyang magdiborsyo sa'yo. Ikaw lang ang tangang naniniwala sa kanya. Ano man ang sabihin niya, paniniwalaan mo. Hindi mo ba alam ngayon? Ibinenta niya na lahat ng bahay at mga stocks mo! Hindi ako naniniwala! Zutong, lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan, hindi ba? Gusto mo lang makipagdiborsyo sa akin dahil malupit ang nanay ko. Kaya gusto mo nang umalis sa Zhang. Masamang babae. Ikaw ay isang masamang babae! Anong ginawa kong mali? Bakit mo ako niloko at pinahiya? Bitawan mo ako! Itatanong ko sa'yo! Sino ba talagang ama ng bata? Kung alam mo na, hindi ko na kailangang pangitago sa'yo. Yung bata, talagang hindi sa'yo. Ikaw? Dahil magdi-divorce na rin tayo. Ano
Ano bang magagawa mo sa akin? Walang hiya ka, babae ka. Lumayas ka sa pamilya Zhang. Lumayas ka! Akala mo ba, kailangan ko pa magpakasipag sa pamilya Zhang ngayon? Tingnan mo. Ngayon ay ang investment conference ng Jiang Group. At ako, partner ako ng Jiang Group. Samantalang ikaw, hindi ka karapat-dapat kahit magpunan sa sapatos ko. Zutong, bakit ngayon ko lang napagtanto na isa kang walang puso at walang utang na loob na babae? Ano man ang sabihin mo, hindi nito mababago ang katotohanan na maghihiwalay na tayo. Sige, matagal na tayo magkasama. Yung bahay, pera at mga stocks na ibinigay ko sa'yo lahat. Kung gusto mo magdiborsyo, sige nga. Ibalik mo ang lahat ng yun. Yung mga ari-arian mo, kusang loob mo ibinigay sa akin yun. Ang mga gamit mo, ano pa bang meron ka ngayon? Anong ibig mong sabihin? Siyempre, ibig sabihin nito ay makaalis ka na tuloy sa tabi ko. Sawa na ko sa iyong pamilya Zhang. Simula nung mag-asawa tayo, laging may reserba ang mama mo sa akin. Hindi ko pa nakikita isang lalaki na kasing inutil mo. Mag-isip ka nga, simula nung magpakasal tayo. Lagi kitang minamahal, inalagaan, at lahat ng gusto mo, pinilit kong mabigay sa'yo. Pero sa huli, sinabi mo na ako'y mahina at walang kwenta. Tutong, wala ka bang puso? Anong silbi ng pagmamalasake? Mama mo ang may hawak ng kapangyarihan sa grupo. Hindi siya nagpapahintulot na mawala yon. Ilang taon na akong kasama mo. Hindi pa ako pinapayagang matrabaho sa kumpanya nyo. Zhang Jiang, bawat araw na kasama kita, parang tinatrato ako ng sakit. Gusto kong wasakin ang buong Jiang Group. Dudurogin ko kayo sa ilalim ng aking mga paa. Gusto kong mapahiyang buong pamilya Zhang at mawasak sa aking harapan. Ang pinakaiinisan kong nagawa ay ang pumasok sa pintuan ng pamilya Zhang. Bakit ka ganyan? Ano pa man ang mangyari, nakuha ko ng gusto ko. Zhang Jiang, ikaw at ang mama mo, umalis kayo agad sa harap ko. Tutong! Ikaw! Dahil mag-asawa tayo, maaari pa ako magbigay sa'yo ng respeto. Pero kung magpapatuloy ka pa, huwag mong sisid kung walang awa ako. Paano mo nga ba gagawin ang walang awa? Nakipag-alyansa na ako sa Jiang Group. Nakipagsundo na kami. Si Jiang Shen, binili na lahat ng mga bahagi ko sa Jiang Group. Kung gusto ko, agad akong magiging isang shareholder ng Jiang Group. Pagdating ng panahon, bibili pa ko ng maraming mga shares mula sa ibang shareholders. So Mingyan, sa palagay mo, hanggang kailan ka magtataangat? Talaga ba? Tingnan natin. Anong kinalaman ng mga shares ni Jiang Shen sa'yo at paano nawala? Sabi ni Shen, lahat ng pag-aari niya ay akin na. Diba? Shen? Bakit? Zutong, maliban sa panlingin lang, ano pa bang kaya mong gawin? Akala mo ba lahat ng lalaki sa mundo ay katulad ng anak ko na pwedeng basa-basa mong paglaruan? Anong ibig mong sabihin? Tita Su, lahat ng ipinagawa mo sa akin ay natapos ko na. Ang mga shares at mga ari-arian ni Zutong ay nalipat na sa akin. Sa mga susunod na araw, ibabalik ko na sa inyo. Ano sinabi mo? Hindi mo ba naiintindihan? Ginamit mo ang shares at ari-arian bilang collateral sa pondo. Ngayon ay akin ang mga bagay na ito. Gagawin ko ang gusto ko sa mga ito. At ang mga ito ay pag-aari talaga ng pamilya Zhang. Ibabalik ko na ito sa orihinal na may-ari. Jiang Shen, niloloko mo ako! Ibinalik ko lang ang ginawa mo kay Zhang Jing. Zutong, ito ang kabayaran mo. So Mingyan, nagkakainis kang matandang babae. Inaatake mo ko ng palihim. Kung wala kang masamang intensyon, paano ka masasakal? Zutong, ginamit mo si Zhang Jing sa paglilin lang para agawan ng pamilya Zhang. Kaya siguradong darating ang araw na mauubos ang lahat ng plano mo. Mawawala ang lahat. Hindi, may hawak ko na siya sa Jiang Group na nag-i-invest sa company. Hanggat hindi bumabagsak ang kumpanyang ito, malagar pa rin ako sa Jiang Group. So Mingyan, huwag mong akalain na magtatagumpay ka. Zutong, hindi mo siguro talaga iniisip na papayag kung bigyan ka ni Jiang Cheng ng isang kumpanyang kikita. Isa itong shell company. Lahat ng investment mo ay pawang lugi lang. Imposible! Zutong, pinapalis ko si Jiang Shen na kunin ang mga bagay na sa'yo. Mga bagay na talaga na mapag-aari ng pamilya Zhang. Dahil dati kang manugang ng Zhang, hindi ko na ipapatuloy ang paniningil sa'yo. Umalis ka na. Simula ngayon, huwag ka nang lalabas sa harap namin ni Zhang Jing. Tandaan mo ito. Kung sakaling maglakas loob ka pa ng gumagawa ng gulo sa tabi ni Zhang Jing, hindi kita palalampasin. So Mingyan, ikaw na matandang mapanira. Hindi kita palalampasin! Nawalan ka na ng lahat. At kung magpatuloy ka pang gumawa ng masama,
mas lalalang parusa mo. Mas malupit kesa ngayon ang iyong haharapin. Mapanirang babae, sana mapahamak ka. Kahit mamatay ka, hindi ka magkakapagpahinga ng mahimbing! Kung magkakaroon man ng susunod na buhay, sigurado akong babantayan ko ng mabuti ang pamilya natin. At hahayaang lumayo ka kay Zutong. Itong mapanirang babae. Hindi ka talaga mabuti. Masigit sa pagbagsak ng pamilya Zhang dahil sa'yo. Masigit sa pag-aaksaya ng kaharian na itinayo ni Zhang Zheng at kanyang ama. Kahit mamatay na ako, hahayaan kong makita ni Zhang Zheng ang totoong mukha mo. Pumunta ka na sa impyerno. Walang hiya ka! Tama na! Zutong, sobra akong nagtiwala sa'yo. Pinalaganap mo na sinabing pinilit ka ng mama ko na magpakahirap para mabigyan ng magandang buhay sa pamilya Zhang. Iniayos ko pa na makapasok ka sa kumpanya ng grupo pero natakot akong may manakit sa'yo sa kumpanya. Saan ba ako nagkulang sa'yo? Lumayas ka. Simula ngayon, huwag ka nang magpakita pa. Kung hindi, hindi kita bibigyan ng kapayapaan. Kayo ng ina mo, walang puso at walang awa. Ang tapang pa kayong paalisin ako sa pamilya Zhang. Hanggang ngayon sinisisi mo pa rin sa iba? Talagang bulag ako noon. Naniwala ako sa mga salita mo. Zhang Zheng, ano mang karapatan mong sisihin ako? Sisihin mo lang sarili mo na walang kakayahan, madaling maimpluwensyahan. Sa buong buhay mo ay umaasa ka lang sa babae. Kahit hindi ako, may iba pa rin babaeng magluloko sa'yo. Ano bang nagawa ko? Gusto ko lang naman mas magandang buhay. Zhang Zheng, pinalayas mo ko sa pamilya Zhang. Ano bang silbi nito? Nasaktan mo na si Suming yun. Gusto mo bang maging pana sa pamilya Zhang? Mga walang hiyaw! Ma. Huwag mo akong tawaging ina. Wala akong anak na katulad mo. Ma, anong sinabi mo? Simula nang putulin mo relasyon mo sa akin dahil kay Zutong. Wala na akong anak na tulad mo. Ako, si Suming yun. Wala na akong anak na ganoon. Ma, nagkamali ako. Ngayong araw na ito, nakita ko ng malinaw ang tunay na mukha ni Zutong. Ang masamang babae na yon. Hindi na ako muling maluloko ng ganyan. Ma, hindi mo naman talaga puputulin ang relasyon sa akin, hindi ba? Zhang Zheng, pinagsikapan ko ng husto na ibunyag ang lahat ng ginawa ni Zutong sa simula. Tunay ng ginawa ko ito para protektahan ka bilang isang ina. Sa palagay ko, ay nagawa ko ng lahat ng dapat kong gawin. Ngunit bilang anak ko, sa 3 salita lang ni Zutong, nagpapaloko ka na at nawala na iyong pagpapasya sa tama at mali. Kung ganoon, wala na akong magagawa para sa'yo. Hanggang ngayon, ginagawa ko lang ito para mapanatili ang mga ari-arian na iniwan ng papa mo. Tungkol naman sa'yo, dahil puto ng relasyon natin. Simula ngayon, kung buhay ka man o patay, wala na itong kinalaman sa atin. Ma, nagkamali ako. Ingatan mo sarili mo. Ma, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Ah. Zhang Zheng, sahod na ngayon. Pagkatapos ng trabaho, tara, inom tayo. Hindi ako sasama. Karawan ngayon ng mama ko. Itatabi ko ang sweldo ko para sa kanyang karawan. Sa ibang araw na lang tayo. Ma, maligayang karawan. Itong regalo ko, ginamit ko ang sweldo ko para bumili ng regalo para sa'yo. Hindi mo na kailangan gawin na yun. Ma, alam kong ayaw mo kong patawarin. Dati sobra kong bastos. Buong puso ka nagmamalasakit para sa akin. Pero mali ang pagkakilala ko sa mga tao. Sobrang tigas talaga ng ulo ko. Gagamitin kong sariling pagsisikap para kumita at masuklian ka. Bagamat hindi pa malaki ang kinikita ko ngayon, pero sa hinaharap, siguradong kaya kong umasenso sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Magiging mabuting anak ako sa'yo.
Anak, Ma,